Amen and amen. Thank you, worship team. Malakas na palakpak sa atin, Diyos. Good morning to everybody. Again po sa lahat ng first time natin, second time, third time, o kaya mga bagong balik natin, we welcome you to Jesus the Gospel Church. And in this church, we honor God, we love people, and we are a family. So, welcome home. Alright. This Sunday, ngayong linggo po na ito, ay also our Anointing Oil Sunday. Ang anointing po, it represents the power of God to work in us, through us. Ulitin ko po, ang anointing, na kapag sinabing anointing, ito'y kapangyarihan ng Diyos para kumilos sa pamamagitan natin at sa buhay natin. Yung oil, it represents the anointing. So this morning, sa linggo, na unang linggo ng taon, we're gonna receive the anointing oil. But the anointing is used for something else. Kasi anin mo ang kapangyarihan kung walang paggagamitan. Anin mo ang pagkilos at pagsama ng Diyos kung wala naman siyang sasamahan ka papunta saan. That's why we need to lay down the vision this morning. It's very important that a church and an individual has a vision that they're looking forward to, that God will fulfill through them. Sa magitan mo, at ikaw ang gagamitin din ng Diyos, at sa buhay mo, dadaan para mapangyari yung gagawin ng Diyos sa simbahan, sa iglesia niya, sa buhay ng bawat individual. Sabihin mo muna sa katabi mo, gagamitin ako ni Lord para sa pagpapala mo. Yung iba takot na takot. Amen. As last year, we ended the year thanking God, knowing that this year would we enter our promised land. Kaya po ang team ng buong taon natin, gusto ko na po sabihin sa atin, this is the vision of 2026. Our vision and our team for our anniversary and the whole year is very simple. It's called The Promise. Amen, malakas na palakpak sa Panginoon. It's called The Promise. KJM, are we good? KJM, are we good? All right. I'm gonna lay down the vision of the church before I preach. Okay lang ba yun? This year, ang sinabi ng Diyos sa atin, you're getting out and you're getting in. Aalis na kayo sa nakaraan at papasok kayo sa bagong gagawin ng Diyos sa buhay natin. And this is what I want us to hear. It is the promise, the land ahead. Pinakapangako ng Diyos, ano man ang mga pinangako niya sa buhay natin, we're gonna get it this year. Sino dito alam may pangako ang Diyos sa buhay niya? If you don't know what the promise of God, I want you to know, read your Bible. There are more than 3,000 promises of God, and one of those, ang sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah chapter 55 verse 11, that is our theme verse for the year, and I want to start it with this verse. Isaiah 55:11. Walang salita ng Diyos na babalik sa Kanya na hindi niya tinupad ang pagkakasabi. Uulitin ko po para maintindihan natin lahat. Walang salita ng Diyos na Kanyang binanggit na babalik sa Kanyang hindi tinupad yung purpose ng salita na yun. Kaya kung sinabi niya ngayong taon to'y gagaling ka, pagagalingin ka ng Diyos. Kung sinabi niya walang sakit na mag-overcome sa'yo, walang sakit na mag-overcome sa'yo. Kapag sinabi niya hindi ka madadaig ng kaway, mangyayari dahil walang babalik sa Diyos na hindi niya tutuparin yung sinabi ng Kanyang salita. Kaya kung sinabi niya pagpapalain tayo ng Diyos ngayong taon, pagpapalain tayo ng Diyos. Ang problema na lang, paano mo tatanggapin? Kung sinabi ng Diyos, aayusin niya ang business mo, aayusin niya. Pag sinabi niya, aayusin niya ang marriage mo, aayusin niya. Willing ka lang bang magpaayos? Kasi yung the promise ng Diyos o yung plano niya, gagawin niya. Walang pangako ang Diyos na hindi niya gagawin. And that is what we're holding on. Saan ka nakahawak? Saan ka nakahawak? Minsan nakahawak tayo sa ating trabaho, nakahawak tayo sa ating galing, diskarte, business. Lahat yan pwedeng kunin ng Diyos sa isang iglap. Pero kung tayo nakahawak sa Diyos, hindi niya tayo bibiguin. Yun ang kanyang pangako, I will never leave you nor forsake you. Those who trust in Him will never be put to shame. 1 Peter chapter 2, verse 6.
nag-lay down ng Diyos sa iglesia, sa Zion, o sa presence niya kung saan nandoon ang lahat ng mga mananampalataya. Ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 2 verse 6, doon sa Zion o doon sa aking panambahan, meron akong nilagay na pundasyon. At ang lahat, at alam natin, the chief cornerstone is Jesus. At ang sabi ko, sino man naman nananampalataya sa Kanya, kailanmay hindi mapapahiya. Kaya tayo napapahiya kasi nakaasa tayo sa diskarte, galing, trabaho, business, mga kakilala natin, connections. Mapapahiya talaga tayo. But this year, we're holding on to the promise of God na sabi niya, those who trust in Him will never be put to shame. Tignan mo yung 3 tao sa paligid mo, hindi ka pahihiyain ni Lord. Sabihin mo sa Kanya, kailangan pag nagsalita ka with conviction. Amen? Alam niyo bakit importante yung with conviction? Bakit kailangan may conviction? Mamaya pag-aralan natin sa Word of God, but importante pala yun. Alright. Bago tayo magpatuloy, I want to give you the laydown of the very simple plan of 2026 na vision natin. Ang ating theme for the whole year, the promise. Can we all say the promise? It may vary depending on who's saying it. Iba-iba iyan. Ang ibig sabihin po niyan ay you label the promise what it is. Kung ano yung prinamis sa'yo ng Diyos. But for the church, this is where we're going. The promise, the land ahead. Kagaya na sinabi na salita ng Diyos. No? Sino dito mga 5 years na sa church? I'm asking because naabutan nyo si Mami. More than 5 years, 10 years, o kaya 5 years pataas, 15 years pataas sa JTG. Huwag ka mahiya, be proud. Palakpakan naman natin dyan sa mga buhay na yan. Meron po dito mga ancient of days. Andiyan dyan po ang isa sa mga original board member ng buong church natin. Andi dito. I'm very happy that she is here today. Ating Ate Mighty, Sir Mighty, andito po siya. Tayo ko nga po. Yan. Sa ating SEC registration, 6 lang po ang pangalan na nandoon. Yung 4 doon, yumao na. Yung isa, si Pastora Vilma, dalaga pa ang pangalan niya. Yung isa nandito ngayon. Nung tinatag ang JTG, sila ang kasama. Masaya ka ba nakasama natin ang isa sa haligi ng JTG? We're very proud of her. I'm more delighted than ever kasi ngayong taon na ito, nung sinabi the promise, the land ahead, I want you to understand, may pinangako ang Diyos. Pinakita na sa atin yung glimpse nung nandun tayo sa Kabesnan. Sabihin mo, wag mo pang hinayangan yun. Kasi kung atin yun, nandun talaga tayo hanggang ngayon. Pinatikim lang sa atin ng Diyos. Of course, there are things that was wasted and we regretted why it happened. Pero sabihin mo sa katabi mo, hindi ka dapat nangihinayang sa nakaraan. Kasi ang nakaraan, sinadya ng Diyos, paglipasan mo na. May mas magandang plano ang Diyos sa atin. Naniniwala ba kaya ang Diyos natin, Redeemer? Yeah, if you know, you know. I know. Alam ko, mangyayari yun this time. And this time, hindi na yun mababawi sa atin na yun for life. Palaki lang ng palaki ang gagawin ng Diyos sa church natin. My name is Boaz. You know my name? Kilala niyo ba yung senior pastor niyo ngayon? Papakilala lang po ako. I'm Bani Buz Ramos. My legal name is Boaz. Boaz name in the Bible means the Redeemer. We're gonna redeem what the enemy has stolen in this church. Babawiin natin lahat na ninakaw ng kaaway sa simbahan ito at sa buhay natin.
In the next 10 years, 10 taon, I'm giving myself 10 years. Bakit 10 year? Tagal. Is one thing lang yung sa 10 years na yan. I'm gonna prepare you starting today. My maximum would be the completion of the 12. In the next 10 years, plus 2, the 2 is transition. At alam nyo anong ibig sabihin ng transition? Sa church po, ang transition, ibig sabihin may nag-step down. At may bagong nilalagay. In the next 10 years, I'm gonna be fully committing myself as the senior pastor of this church. But after that, I'm done. Hindi po dapat panghabang buhay ang isang senior pastor kasi hindi sila nagdadala sa inyo sa bagong stage ng ginagawa ng Diyos sa isang iglesia. Amen. What does that mean? Ibig sabihin, isa sa mga manggagawa ngayon o kaya nasa youth, nasa children pa natin yung next na magsisenior pastor ng church. Hindi kayo excited. Baka mamaya yung isang 8 years old na nandiyan na magsisenior pastor ng church natin. And I'm excited for that. May i-raise si Lord sa church natin na mas mataas ang gagawin para simbahan natin. More than what I could give this church. Kasi po lagi ang tungtungan ng mga susunod na henerasyon ay yung pinagtapusan nung nauna. The promise na lang, the 10-year plan, can we give it the first one? The 10-year plan, no? Unang-una na po dyan, we're goaling para po sa Mother Church, 1,000 minimum members. No? Lahat ng pinapakita mo ngayon ay hindi yung pinakita ng Kuya JM ngayon sa akin. Alright. Alright. Minimum 1,000 members. At alam ko, kaya pang higitan ng Diyos yan. In JTG Parañaque Mother Church alone, may 1,000 members tayo. How do we achieve that? And I'm gonna give you later how could we achieve that. Magkakaroon tayo ng 3 international church or more. Madadagdagan tayo ng church. Amen? Kaya kung may mag-iibang bansa dito, baka ikaw na yung gagamitin ng Diyos para magtayo ng ating church kung saan ka man dadalhin ng Diyos. Meron ba dito nagpa-plan mag-ibang bansa? Wala. Wala nagtaas ng kamay. Lahat kayo naki-amen eh. Meron ba? Meron. Praise God. Malay nyo naman kung saan kayo dalhin ng Diyos, doon yung next outreach ng church natin internationally. Huwag ka lang magko-close ng door sa pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Huwag niyo sasabihin, may church na po kasi doon, pastor na JTG din. Hindi kaya ng isang simbahan, kangkirin ng isang buong bansa. Parañaque nga, hindi kaya ng isa, kaya nga tayo may Donggalo chapter eh. Magkakaroon po tayo ng susunod na slide nga, anak. Wait lang, ako nga titingin. Nagulo ko sa inyo. Yan. This year alone, 10 years po yan, in 10 years time. But this year alone, sabihin mo sa akin mo, ngayon taon lang. Ito ang gagawin ng Diyos sa atin. God will add to us 100 new church members. Ibig sabihin, kung may 100 bagong member ang dadalhin ng Diyos sa church natin, di na tayo kakasya. Nag-gets nyo po? That's why God will add to us new service time slot. Magdadagdag ang Diyos sa atin ng bagong oras ng panambahan. Hindi para atinan mo, para lahat ng bago doon na atin, hindi ikaw. Hindi para maging choice mo yun na meron akong next choice. Hindi. Amen? Yan ang gagawin sa atin ng Diyos this 2026. Ano pa? And this year would be the start of the building of our own church. This year, we're claiming from God that we're gonna have the 4-story church building at sinisimulan na yan ngayong taon. Amen.
There are three categories of ministry sa church po natin. The pulpit ministry, the service ministry, and we want to welcome ang bagong ministry ng church natin. Very simple. Ang pulpit ministry po, lahat na nakikita nyo tumatayo, nag-exhort. Service ministry, anyone that works. Ang mga ushers natin, ushers, marshals, kitchen staff po natin. Lahat ng may ginagawa, they're on the service ministry. And lastly, at gusto kong i-welcome sa atin, yung Fun Circle ministry natin. We're gonna open up in this church this year. Ngayong taon, kailangan makatch mo yung vision. Meron tayong Fun Circle. Ano ibig sabihin nun? They don't raise anyone else. Mag-i-invite lang sila ng lahat ng kasama nila na parehas ng gusto. Sa ibang term po, trip. Ganda, no? Anong gagawin nyo doon? They just have fellowship, but certainly do what they love to do. Okay? Gagawin nila yung gusto nilang gawin. For this time, for the moment, we opened 4 new fun circles. May 5 ba yan? Sensya na. 5 pala. May bago tayong 5 fun circle. Kung saan, everybody can join. You start with a prayer. 5 minutes, mag-share for 5 minutes yung head ninyo. And then, you do what you want to do. Kung ano man yung gagawin nyo, just have fun. Anong goal nun? Para magkaroon ng bawat isang nasa loob nun ng Christ character. Ang characteristics ni Kristo. Yun lang. Building a right Christian. Alright? Una na po dyan sa fun circle natin, hindi ka nakikinig, anak. Yan. Our basketball circle. So, palakpakan naman natin ng Diyos. At sa basketball circle nila, saka nyo papakita ngayon, lalo na kung pakikinggan nyo ako na matino, masusundan nyo ako eh. No? Sa basketball circle, ang mag-head po dyan, tatayo siya ngayon, napakita nyo ngayon ng picture para makita ang ating brother Joel Bobis. Alright. So anyone who wants to play basketball, magse-set po, it would be always once a week, minsan 2 times a week if they could. Kasi trip nyo lang naman yan. Hindi kung trip nyo umaga, tapos gabi ulit, bahala kayo. Magpakapagod kayo, pwede naman. But that would be our fun circle, which the goal is to lead everyone to Christ. So bawat isa pwede magdala ng +1. May kaibigan ka, dalhin mo dyan. Hanggang sa dumami. Fun circle, basketball, later on, kung gusto nyo po sumali sa fun circle ng basketball natin, later on, Brother Joel will be outside collecting your names and your contact number para sa announcement of the first fun circle that would happen this week. Next fun circle po na meron tayo ay yung tinatawag na billiard fun circle. Kung saan, sino dito nagbi-billiards? Meron ba? Yan. Alright, meron din naman kahit papaano, mga ano rin yun, mga mag-isa kayata. Hindi. Mga 4 yung nagtaas ng kamay. Mga 4. Alright? Kasama nyo po ako sa billiards. Kasi hindi na ako nag-ano eh. Nagbabasketball, bawal na. Hanggang tayo na lang ba? Okay. Ang head natin sa billiard circle, kung di nyo po alam, magaling siya magbilyar. Pakita natin ang kanyang picture. Pastor Benerson Tiope. Tayo ka nga, Pastor Benerson, para malapitan ka nila mamaya. Mamaya po, nasa labas si Pastor Benerson, collecting your numbers, adding you to the group chat, para ma-add kayo sa group chat. Ganun din si Kuya Joel. No, ma-add nila kayo sa group chat. You're not required to join. But if you want to have fun with your JTG members, with your co-fellow workers in Christ, please join. No, it's not limited to gender. No, baka mamaya trip mo yan kaso babae ako. Gawin mo
huwag ka mahihiya. Basketball also. Baka may nagbabasketball sa inyo na babae. Go. Alright. Meron tayo next. Yan. Tignan mo yung katabi mo, mula ulo hanggang katawan. At sabi mo sa kanya, mukhang nababagay yung katawan mo dyan. Our food trip circle where they have fellowship for 5 minutes, they're gonna pray, and then after that, lafang. Our head for our food trip circle, welcome din natin siya, our Pastora Richie. Pastora Richie. Amen. All right. So later on, Pastora Richie would be outside collecting your names. Lahat po ng gusto sumali doon, she would be assisted siguro by Mama Aster or maybe one of our secretaries na lang. Ate Relly could assist her. Ate Relly would assist you, Pastora, para sa sulat ng names at saka ng contact numbers and for your group chat. Alright? Sa lahat ng gusto sumali ng food trip circle, meron ba dito? Taas ang kamay ng lahat na sasali. Magpapaliwanag lang po ako. Nasira na kagad yung New Year's resolution nyo. Papaliwanag ko lamang po. To be clear, hindi yan sagot ni Pastora Richie. Ang basketball hindi sagot ni Kuya Joel. Ang billiards hindi sagot ni... Lagi, tuwing magmi-meet tayo, you be a part of the expense. No? Kahit magkano, kung ano man yung inyong maging usapan. Kasi pinag-uusapan naman ng circle nyo yan kung saan at anong gagawin. Bakit? Kapag katulong-tulong, magaan. Pag isa lang, mahirap talaga yan. Alright, next fun circle ng church natin. Ang e-game circle natin. We're gonna embrace, ito po at gusto ko marinig nyo itong mabuti. Para po sa lahat. Kapag hindi natin inabot yung generation ngayon in which is the electronic games generation, pag di natin sila inabot, wala nang aabot sa kanila. At kung hindi natin sila iwiwin para kay Lord, iwiwin sila ng mundo at ng kaaway para masira ang buhay. Sa lahat na may tanong patungkol dyan, you could approach me directly. Mas marami po akong nadala sa church sa pamamagitan ng pag-i-games kaysa sa kahit anong game sa buong buhay ko. Mas maraming na-save sa pamamagitan ng paglalaro ko ng game kaysa sa kahit anong ministering nagawa ko. Hindi kami dadami ng ganun sa mga kabataan nung ako youth pastor kung hindi ako nakikihalubilo sa kanila. Simple lang ang sabi ng salita ng Diyos. Malalaman mo ang sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang bunga. E di kung masama yun at hindi tama ang nasa paggamit lang naman yan eh. Kung masama yan, hindi nyo ako senior pastor ngayon. Alright. Our e-games head. Sa lahat ng nag-i-games dito, meron ba? Lalo mga kabataan, taas ang kamay. Alright. Our e-games head, pakita natin ang picture. Tayo kayo, Brother Raymart and Kuya James Archaga. Sila yan ang gagwapo. Later on, kukunin po nila ang name. Lapit lang po kayo, huwag kayong mahihiya. Sabihin nyo lang, gusto po namin sumali, bumulong lang kayo, magkano po, ganon. O kaya, walang abutan ng kung ano man. Alright, next natin. This would be our dance circle. Sa lahat ng mahilig sumayaw, ano man genre, this doesn't involve anything inside the pulpit ministry. This dance circle is only just to hang out and dance. Walang ibang kinalaman kundi sumayaw ng iba't ibang klase ng sayaw. Kumain ng bubog, tumawid sa baga, sa alambre. Basta sayaw na magandang entertainment. Gagawin po nila. Alright? And that is our dance circle to be headed by our brother Francis Canilo. Asa si Kuya Francis?
hagdanan po, yan. Lapit po kayo sa kanya kung gusto niyo sumayaw ng Zumba, ballet, pandango sa ilaw, tinikling, pole dancing. Meron ba nun? Parang hindi Oo. Kawayan dancing. Ayan, kaya mga nanay natin, no, nakita niyo nagka-cramping, no? Gulat kayo. Ang ganda siguro tignan dito, no? Ang cute tignan. Imbis na parang na-hype ka, parang, ang cute. Anyways, those things is what we're gonna do this year. We're gonna open community church. Only one has stayed for the last year. And for sure, tutuloy po natin ang ating Win, Train, and Send or WTS system. Anyone who wants to learn more about God, who wants to have a deeper relationship kay God, you could approach our pastor, Ate Dorica and Pastor Benerson for it. Ate Dorica, tayo ka nga para makita kanila. Yan, lapit po kayo sa kanila. If you want to know Christ more, lapit po kayo sa kanya. They will assign, Ate Dorica will assign you, or personally, she would take care of you in learning our WTS. Alright? So, yun lamang po, so much for it. Palakpakan natin malakas sa Panginoon. Give me the next 10 minutes, I'm gonna share the Word of God. Pertaining to the promise of God, the land ahead, it is entering into our promise. Entering my promised land. Can you say, entering my promised land? Pagpasok sa pinangako sa akin ng Diyos. Sabi ng Numbers chapter 13, verse 28 to 30, Numbers chapter 13, verse 28 to 30, ito po ang sabi ng salita ng Diyos. However, the people who dwell in the land are strong, and the cities are fortified and very large. And besides, we saw the descendants of Anak there. Okay, yung mga Anakites or yung tinatawag nilang Nephilims, yung mga higante, no? Ang nagsasalita dito is yung 10 spies na kasama sa 12 spies na pinadala ni Moises para mag-scout sa Kanaan o yung promised land. Ito ang sa kanilang sagot. However, sabi niya, oo, totoo, ang ubas doon malalaki, parang melon. Grabing ubas yun, no? Sabi niya, ganun kalalaki. Ang mais doon, kala mo buko. Ang laki ng bawat isa. Malalaki talaga. Sabi nga lang, however, the people who dwell in the land are strong. Malalaki sila, malalakas sila. At ang sabi dito, may walls na malaki, malaking wall. At bukod doon, yung location nito, nasa hillside. Beyond, at sabi niya, nasa hillside na, o nasa bulubundukin na, katabi pa ng dagat. Mahirap ikutan at mahirap pasukin. Ngayon, 29, the Amalekites dwell in the land of Negev, the Hittites, the Jebusites, and the Amorites. Ang sabi diyan, bago pumunta sa Promised Land, lahat ng paligid, kaaway natin. Hindi natin kasundo. And the Amorites dwell in the hill country, and the Canaanites dwell by the sea, and along the Jordan. Lahat ng klase ng hindrance ando doon. Abot kamay ang Promised Land, pero lahat ng hindrance nasa paligid. Lahat na nakakasunod, say amen. Verse 30. But Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once. Sabihin natin at once. Sabihin natin ngayon din. And occupy it. Hindi bukas, hindi sa susunod na taon, hindi 10 years after, ngayon din. Hindi ang pangako ng Diyos, saka na. Kundi ngayon. But Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and occupy it, for we are able to overcome it. You are called an overcomer. You are called more than a conqueror.
tinawag ka ng Diyos na mananagumpay. Kaya mong pagtagumpayan ng maraming bagay sa buhay mo. We just need someone like Caleb in our lives. Be the Caleb for your family. Be the Caleb for yourself. And if you need some Caleb other than you, let me be your Caleb today. The Caleb who says, kaya natin to. Kaya natin kunin yung pinangako ng Diyos sa atin. Kaya natin tong makamtan. And that's the reason bakit marami sa kanila ang nawalan ng pag-asa dahil may 10 na hindi naniwala. Tatalon tayo sa Hebrews chapter 3, verse 19, the very last verse ng Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3, verse 19. Ito ang sabi ng salita ng Diyos, so we see that they were unable to enter because of, kailangan may kasama ako nagbabasa ngayon. Basahin natin, 1, 2, 3, go. So we see that they were unable to enter because of, kagaya nung sinabi kong kaya natin to, ilan lang ang umamen. It's not because I'm worthy of that amen. It's not because of the word. It's because you don't believe it yourself. Kaya marami sa taong ito ang hindi tatanggap ng pangako ng Diyos kasi you're an unbeliever. Sakit ng salita ng Diyos, no? Tanungin mo ngayon katabi mo, naniniwala ka ba? Sino dito naniniwala yung pangako ng Diyos ngayon, taon tutuparin ng Diyos sa buhay niya? The only problem, hindi yung Amorites, hindi yung Canaanites, hindi yung lahat ng mga nasa paligid. Tinawag niya na Amalekites, Anakites, Amorites, Hittites, Antitites. Lahat tinawag. Pero hindi yun ang papatay ng paramis ni Lord. Kasi ang sabi ng Isaiah chapter 55 verse 11, kapag pinangako niya na, gagawin niya ito. Pag sinabi niya na, mangyayari. Sino na lang hindi tatanggap? Sabi ng Hebrews chapter 3 verse 19, hindi nila tinanggap, hindi nakapasok ang marami sa kanila sa lupang pangako dahil sa kanilang unbelief. Dahil hindi sila naniniwala. Kaya ang kailangan at ang makakasama ko po sa simbahan na ito, patungo sa lupang pangako, papunta at papasok sa 4-story building ng church natin. Yung makakakita na meron tayong mga shuttle services, makakakuha tayo ng ating sariling bus, makakita ng mga pamilya natin pinagpapalat, walang pinagkukulang. Ang makakasama ko yung mga believer, yung may pananampalataya at magsasabi, papasok kami. Hello? Tatanggapin mo ang pinangako ng Diyos sa pamilya mo. Yung kagalingan mo, tatanggapin mo ngayong taon. Yung pinangangamba mo, tutuparin na ng Diyos, sasabihin niya sa'yo, hindi mo na kailangan mangamba. Pahina ng pahina ang amen. There's only one problem. Maintindihan natin, before we could enter in the promise, He must bring us out. The story didn't start with them in the wilderness. The story started with them being slaves. And this year, to start it off, bago tayo makatanggap ng vision, bago natin pasukin yung ating promise, kailangan alisin tayo ng Diyos kung saan tayo binibihag. Kung saan tayo alipin. Mabago ang mindset ng mga Kristiyano ngayon. Mapalaya tayo. Sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 23. Deuteronomy chapter 6 verse 23. Inilabas niya kami sa Ehipto upang dalhin sa lupang ipinangako niya sa ating mga ninuno.
verse sa English, anak. Sa NIV version o ESV. It's okay. Yan. But He brought us out from there to bring us in and give us the land that He promised. Ang sabi niya, kailangan alisin muna tayo para maipasok niya tayo. Ang marami, alam niyo po anong problema sa marami? Nilabas ng Diyos sa dating buhay hanggang ngayon nasa ilang. Hindi alam saan papunta ang buhay. Binago ng Diyos ang buhay, pinagpala, inangat, may patutunguhan sana, kaso na lost track kung saan patungo. Ngayong umagang ito, let God give you the vision of where you need to go. May this morning lead you to where God wants you to be. God didn't intend for them to stay for 40 years in the desert. Theologically and geographically, it would only take you 8 to 11 days for traveling from Egypt to Canaan. Ulitin ko po, Tagalogin natin at mukhang mabilis. Sa geography, sa mapa po, at saka sa totoong lakaran. Aabutin lang daw ng 8 hanggang 11 araw mula Egypt papunta sa Promised Land o Canaan. 11 days lang. Ilang taon nagstay ang mga Israelites sa desert? Kasi lang, their unbelief sa kanilang kapasawayan, sa kanilang katigasan ng ulo, 40 years. 40 years? Ang layo nung tinalo ng 8 araw sa 40 taon. Hindi dahil hindi tumutupad ang Diyos ng pangako, kundi kasi hindi ka handang pumasok sa pangako ng Diyos sa iyo. Kaya ang tanong ko po ngayong umaga sa atin, handa ba tayong pumasok? Ang problema, nabubuhay ang iba kahit pinalayan na ng Diyos, para bang tiga-Ehipto pa rin, tiga-mundo pa din. Kaya nga ang reklamo nila, buti pa doon, buti pa doon, buti pa doon. Kaya ang reklamo nila, doon may kinakain kami. Doon, dinala mo ba kami, Moises, dito para mamatay? And that's my question to you. Tingin mo ba, nilabas at binago ng Diyos ang buhay mo para pabayaan ka niya? Ba't ngayon ka pa mag-aalala? May pangako ang Diyos at ang problema sa marami, hindi alam ang pangako ng Diyos. I want you to understand, the promises of God are always yes and amen for those who believe Him. Kaya kung sinabi niyang yes, may promotion ka, mangyayari. Yes, aayusin ko yung inyong pag-aasawa, yes, mangyayari. Kung aangat ko yung business mo, yes, mangyayari. Amen. But the question again is, when? Oo na nga, naintindihan ko na, oo, gusto na ni Lord mangyari sa akin, ako'y ayusin, pagpalain, magkasakyan, magkaroon ng bagong trabaho, ma-promote, magkaroon ng matino na relasyon. Alam ko na, yes and amen na. Pero kailan ang tagal ko na nag-aantay? Hindi na tanong kung gagawin ng Diyos. Oo, naniniwala ka na kayang gawin ng Diyos. Naniniwala ka ba sa kaya niyang gawin sa pamamagitan mo? O nag-aantay ka ng iba na gagawa para sa'yo? Kasi ang sabi nung 12, ang 10 doon nagsabi, ano sabi nung 10? Di natin to kaya. Parehas silang nilabas ng Diyos. Parehas nilang nakita yung Canaan. Parehas ninyong nalaman kung ano yung pangako ng Diyos at alam ninyo saan tayo nanggaling o ano yung pinanggalingan ng buhay mo. Ang tanong, isa ka ba doon sa 10? Si Joshua o si Caleb ka? May 12 spies, 2 doon positive. Sino yung 2? Sino nakakakilala? Anong pangalan? Yung sa 12 tiktik o 12 spies, 2 ang naniwalang kaya nila. Their names are Joshua and Caleb, which soon to be one of those who believed took over the leadership. Anong pangalan ng 10? No one knows who they are. No one knows who they are. You know why? People will never remember those people
who doesn't believe in what you can do. Never mong maaalala yung mga tao na hindi naniwala sa iyo. Ang lagi mo lang maaalala yung mga taong nagkaroon ng belief sa iyo. Because no one wants to remember people who tells us what we cannot do. If you want to be remembered, tell your family, tell the people what they can do. Tell yourself what you can do. It is limited though. Limitado nga lang yon. Pero sabi ng salita ng Diyos, but with God, ulitin natin ha, but with God, nothing is impossible. Pero kung kasama ko ang Diyos, at kung kay Kristo lang din ang usapan, walang imposible, lahat kaya. Kaya ang tanong, kanino ka naniniwala? Ang unbelief mo hindi kay Lord. Ang unbelief mo kasi hanggang ngayon nakaasa ka sa'yo. Oo, naniniwala kang kaya ng Diyos. Ang tanong, kaya mo ba? Paano natin nalaman na ganyan ang sitwasyon nila at ganyan ang sitwasyon ng maraming Kristiyano? Pwede ba natin basahin ito? Una, malaman natin saan tayo kailangan hindi matakot. Sabi ng salita ng Diyos, they were blaming the giants. Kaya hindi sila makapasok sa promised land. They were blaming the wall. Sabi nila, matataas ang mga wall, mahirap. They were blaming they're not strong enough. Sabi niya, maliliit tayo para tayong mga tipaklong. May apat yan. At yung pang-apat, they were blaming the terrain or the circumstances. Sabi nila, hillside na, dagat pa, ang hirap. O kaya naman sa buhay natin, ang sinisisi natin, ang hirap ko na nga, wala pa tumutulong sa akin, ang hina ko pa, wala pa akong... Lahat. Kaya walang magawa ang Diyos. Pero may mga nananampalataya at alam ko meron sa Jesus the Gospel Church na mga nananampalataya na alam niya kung anong kayang gawin ng Diyos. May mga Caleb na nagsasabi, ngayon din kayang gawin ng Diyos yan. Kunin natin yung pinangako ng Diyos. It is not our appraisal that is important. Hindi according sa ating pagtingin ng importante, kundi anong sinabi ng Diyos ang importante. Sabi ng Hebrews 3, verse 19, it is because of their unbelief kaya hindi sila nakapasok. Kaya ang appraisal nila, hindi kaya kasi hindi sila niniwala. Kaya ang tanong ko, ano bang sinabi ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, Romans 8:37, but you are more than conquerors through Him who loves you. Yun ang appraisal sa iyo ng Diyos. Higit ka pa sa mananagumpay dahil kay Kristo na nagmamahal sa iyo. Kapatid, kung magsabi ka nga ng 3 tao, alam mo bang kayang-kaya mo? Ulitin natin, bakit hindi nangyayari sa lahat? And this is where I end. Sabi ko sa inyo, mabilis lang eh. This is where I end. I know you've gotten the message. Numbers chapter 13, verse 33. Numbers 13, verse 33. Ito ang problema sa marami. Kaya kailangan nating umalis sa mindset na ito at pumunta sa maniwala tayong kayang gawin ng Diyos. Ngayong taon na ito, tatanggapin natin yung oil, yung anointing oil this morning. Did you ready our anointing oil? At tatanggapin natin ang oil ngayong morning. Magkakaroon po tayo ng anointing of oil. Tatanggapin natin yung anointing na kaya ko kasi sinabi ng Diyos. Tatanggapin natin yung magagawa ko kasi si Kristo ang gagawa. Magtatagumpay ako kasi pinagtagumpayan na ni Lord. Mangyayari yung pangako niya kasi sinabi niya na at hindi na siya babawi sa kanyang sinabi. Hindi babalik sa kanya yung sinabi niya na hindi natupad ang ang sinabi nito. Numbers chapter 13 verse 33. And there we saw the Nephilim, the sons of Anak who come from the Nephilim. Mga higante daw ito. Kung may malalakas na Canaanites, ang tao pang nagbabantay at ng mga tumutulong sa kanila, mga higante palalo. Ito ang problema sa marami. Ang sabi, and we seemed to ourselves like grasshoppers. Hindi doon nagtatapos. Sabi niyan, at tingin namin
para sa kanila, mukha kaming tipaklong. Tingnan niyo yung kasunod. And so we seemed to them. Ang sabi niya ganito, sa tingin namin mukha kaming tipaklong sa kanila, kaya sila ang tingin sa amin tipaklong. Very important to know, what you see in you magnifies by the enemy. Kaya kung ang tingin mo sa sarili mo, hindi ko ma-achieve, sabi ng kaway, hindi mo yan ma-achieve kasi sinabi mo eh. Kung anong tingin mo sa sarili mo, yun ang tingin ng kaaway sa'yo. Kaya kung titignan mo yung sarili mo, at sabi ni Caleb at ni Joshua, kaya silang nakapasok eh. Kasi sabi ni Joshua at ni Caleb, ngayon din, kunin natin sila. Pag binasa niyo po yung sinabi ni Joshua, it's just a verses down. Sabi ni Joshua, wala sa kanilang mabilis. Lahat sila pupugutan ko ng ulo. Woo! Kaya nga sabi niya, I eat giants for bread. Sabi niya, umaga kaya ko silang ubusin. This morning, how do you see yourself is the way the enemy will treat you. Kung paano mo titignan ang sarili mo, ganun katatratuhin ng kaaway. Kaya pag sinabi mong mahina ka, sabihin ng kaaway sa'yo, wala kang kwenta, mahina ka talaga. Pero kung sasabihin mo, higit pa ko sa mananagumpay, kasi si Kristo ang nagtagumpay para sa akin. Mangyayari ang pangako niya kasi binigay na ng Diyos, wala kang magagawa kaaway Satanas dahil binigay na sa akin ng Diyos ang pangako niya. Kapatid, tignan mo ang sarili mo na may magagawa dahil si Kristo ang nagtagumpay para sa iyo. This year is the promise of God fulfilled in our lives. Let's welcome 2026 with the promise of God. Tayo lahat ay tumayo. Amen and amen. Sino dito excited sa pangako ng Diyos sa buhay niya?